Good afternoon mga boss, mga sir. Property presentation tayo dito pa rin sa Puerto Princesa City, Palawan. Okay? Right now, nandito po ako sa Barangay San Jose. Maganda ang kalsada mga boss. Nandun ang property. Pasili po muna natin kay Chokokoy. Okay mga boss, so from here, this is about 1 minute, 2 minutes from the National Highway. Ano po? Ito po ang kanilang road right of way, 4 meters wide. Para po siya nasa compound, nasa loob ng compound. Yan. In the meantime, ito po yung kanilang entrance. Okay, so you see, may dalawang building, ano po. Ito po yung binebenta. Ito po hindi. Okay, so ang problema nyo, iniisip ko, di ba yung bakod? Okay. Ang bakod po, dito nila ilalagay kung sino man yung makakabili. Yan, dito. Diretso doon, didikit lang po yan doon. And then eventually, ang magiging access point nyo ito. Dito kayo maglalagay ng gate. Pero since na yung seller ay dito rin po lilipat, so in the meantime, you can utilize this area para i-park yung inyong sasakyan. Ano? Now, ito po yung magiging daan nyo papasok dito sa gate nyo kung halimbawa gusto nyong isara yung property for, privacy reason. Alright, now, bago po tayo pumasok sa loob ng house, nakita nyo, ang ganda, di ba? Maganda po yan, nakapasok na ako sa loob. Dito muna tayo sa vicinity niya, no? May mga konting plants, bayabas, and kita nyo, ang daming bunga ng nyug, no? Matamis daw yan, mga boss, mga sir.
Hingi nga ako ng ano yan eh. Seedlings. Alright, now, dito, meron kayong enough garden, ano. Pwede nyo, ito yung maging parking space nyo eventually kapag nag-decide kayo na bakuran yan. Okay? And, yan po yung bahay. Solid po ang structure niyan. Ang structure po nito is designed to hold hanggang 4th floor. Ano po? And yung taas niya, nakita niyo sa drone shots, is designed to put another structure doon kung sakasakaling gusto niyo pang i-extend, ano, itaas pa. Yan. And here, may garden dito, may kubo-kubo. Kasama na po lahat ng gamit sa loob ng bahay. Moving in na lang kayo mga boss, mga ma'am, mga sir. Alright? Kita niyo yung hagdan, no? Ang luwag, no? So, very, very, accommodating yung bahay talaga. And very inviting. Tip-top shape ang house, mga boss. And dito, naka-pave yung ibang portion. Yan ang inyong garden. Diba? Ganda. Plant box. Merong service faucet dito just in case na, diba, dito nyo ilagay yung garahe ninyo. Pwede rin, mga boss. And going around the house, ito, nandito yung laundry area nila at meron pa silang reserva dito ng tubig. Yun. Utility area. Ano? Parang bodega, ano po. Malalaki yung downspout. Okay, so yung laundry area, ito po yan. And then, dirty kitchen or regular kitchen, may access kayo dito. Tapos yan, package yan sa loob ng bahay. Okay, ito yung kanilang, I don't want to call it dirty kitchen eh. That's, mas preferred ko yung, everyday kitchen where the nitty and gritty is happening, di ba? Yan. Magandang ventilation, mga boss, ha? And yet, naka-roof yung paligid, ano? So, kahit umulan, hindi kayo basta-basta mababasa. Di ba? Now, may pocket garden dito. May mga tanim na. Yan, no? Insulin plant, ginseng, oregano, di ba? Rosemary. So, pwede kayo maglagay dito ng pocket garden nyo. Yan. Okay? There you go. Halos lahat po ng gamit iiwanan ng may-ari sa presyong ibibigay ko. By the way, yung may-ari po nito, second degree cousin ng ermat ko. Okay. Now, akit tayo dun sa loob. Yun, no? High ceiling po ang bahay, mga boss. Elevated about 2 meters or 1.5 meters from the ground. No? Maluwag ang hagdan papasok sa loob ng bahay. Sabi ko nga, very inviting, very accommodating po yung bahay, mga boss. Now, let's go inside. Here, meron kayong terrace. Parang balcony na rin kasi elevated nga siya. Now, meron po ditong, life-size window. Actually, door din po yan eh, going inside dito sa bahay, no? Master bedroom and living room. Maluwag po itong entrada, main door. Alright? At see that? No, maganda ang lighting ng bahay, mga boss. So, as we move on, wow. Diba? High ceiling, nakita niyo yung mga beam, talagang malalaki. Solid po ang foundation nito, naka-embed po ito sa buhay na bato, itong bahay na to. And considering wala namang lindol sa Palawan, but talagang napaka-solid, pwede kayo maglagay ng 4th floor. Yun ang design ng kanilang engineer. Alright, so this is the living room. May iiwan na yan, TV na yan, just like I have said, moving in na lang po ang makakabili nito. No? Wala na kayong po problemahin.
tutuluyan nyo na lang, bibili na lang kayo ng stocks nyo, pagkain, mga lulutuin nyo. And of course, tatanggalin po lahat ng pictures and lahat ng personal effects ng may-ari. So, dito sa kanan, nandito ang master bedroom or master's bedroom. And which is good kasi kung halimbawa matanda na yung nasa, yung head ng bahay, he or she doesn't have to go upstairs para pumasok sa kwarto niya. And naka-feng shui po itong bahay. I'll tell you later. Now, the master bedroom, hindi siya ganun kalaki, pero, spacious enough for husband and wife. May sarili siyang, you call that, built-in cabinet. May TV. Yan. Patungan ng TV. Ang ganda, oh. Okay. Air condition po lahat ng kwarto, mga boss. Naka cove ceiling. Ano po? Okay. And then, merong silang, dito. Walk-in closet. Yun, nandito ang switch. Walk-in closet, granite ang lababo dito, no? At water closet and enclosed shower area. Pwede niyo po palagyan ng ng heater if you want. All right? Yan. No. Nice, no? Yon. Merong cabinet. Okay. And then malalapad ang door na notice ko, no? Dining area. Ito, hindi po nila once lang daw nila nagamit to. Itong dining area, no? Buksan natin ilaw. Yon. Alright. Now, dito sa ilalim na hagdan, may mga storage area po. Maiiwan na rin siguro yung mga mesa na yan, ano? And then, the nook has its own storage area as well, or may mga storage din dito. Ito na yung usually na ginagamit ng owner, ng tita ko. Dito na sila kumakain ni Tito Roy. Yan. Okay? Meron ding lababo dito. May mga cabinetries, alright? Yan. Yung mga fast prep na food, like kailangan microwave, no? Nandito. And which is very nice kasi nandito yung ref. Kasama na po yung ref, smart ref, no? Samsung. Okay, now, saan ang switch nito, ha? Okay, so, naka-granite din po mga boss, ha? Yan. Dito, meron silang CR or toilet and bathroom. Yan ang ilaw niya. Okay? Toilet and bathroom. Ito, mga boss. Okay. Basic, no? And one thing I noticed about this house, maganda ang pagkaka-setting ng tiles. Again, kasi medyo particular ako sa pagsiset ng tiles, eh. Marami kasi ako nakita na may mga nag-aangatang tiles, but this one talagang, maganda. Hindi, yung gap, hindi ganun kalaki. Dikit na dikit talaga. Saktong-sakto. Meron na namang lababo dito, mga boss. Alright, so ito ang switch niya sa kilid. Yon. May exhaust. Just in case na maglalagay kayo ng mamalit na lutuan dito. So you don't have to go down. Dun sa dirty kitchen na yun, meron silang super kalan. At maraming provision po ng mga saksakan. Okay? At may switch din dito para dito sa labas. Yan. Doon tayo galing kanina, mga boss. So, meron na kayong range oven, stove range, no? Bukod pa doon sa yan, stove nyo. 2 burners. Alright? Dito merong ventilation, di ba? Okay, so let's move on upstairs. Ito, habang naguhugas ka, pwedeng tumitingin ka sa salamin. Alright.
Parang gusto kong kumuha ng saging ah. Ano, parang ang sarap na. Hingi na lang tayo mamaya sa tita ko. Okay, akit po tayo sa hagdan. Sa ilalim ng hagdan, meron ding storage area. Diba? Ayan. Ang ganda dito. Diba? Taas na kisame. Okay, now, itong hagdanan, meron sila nilagay dito to break the bad feng shui. Sabi nila, ito. Yan. Which is good kasi hindi masyadong sharp yung turn ninyo, no? So, meron pa kayong step dito. Nara po yan, Nara. And you can remove this kung gusto ninyo, no? Alright. Sakto lang yung luwag ng hagdan, ano? At, yun. Pwedeng magsalubong yung dalawang tao. Isa pa akyat, isa pa baba. Okay, now dito, hallway, at the same time, receiving area. Pag may mga bisita kayo sa taas. Dito muna tayo sa labas. Meron tong isa, dalawa, tatlo, 4, 5 rooms dito. Itong isang room kasi, meron siyang adjacent room sa loob. Buksan natin mga ilaw dito. So, pag akyat mo ng hagdan, andito na yung mga switches. Yan. Cove lights, cove ceiling. Diba? Okay, now, family room. Yan o. Ang maganda sa bahay mga boss, ang lalaki ng salamin. Diba? Awning, tapos mga sliding. Kaya ang ganda ng pasok ng natural light at ang ganda ng pasok ng hangin mga boss, mga mama, mga sir. So as you move on, very convenient yung kanyang mga switches. Diba? Nandyan lang. Madaling hanapin. And then ito, when you want to go on the rooftop, dito kayo dadaan. Yan. May hagdanan po dyan. Yan. Nandyan yung tangke nila ng tubig. Diba? Tsaka yung may roof eh. Nakita ko sa drone shot natin. Alright, so yan. Yung tito ko, mahilig pumutok. Yan. Mga awards niya yan. Diba? Yon. Ang bahay po nasa 80 years na, mga boss, mga sir. But then again, kita nyo naman, oh. Kung may makikita man kayong kailangan yung i-repair, very, very minimal lang. Wala akong nakikita major issue. Alright? Now dito, meron dating aircon dito, tinanggal nila kasi nga, to save on cost. Anyway, dalawa na lang po kasi silang nakatira dito, tsaka yung bunso. And that is also the reason why, ba't nila gustong ibenta na itong bahay. At naka-ready na rin yung papasukan ng tube ng inyong aircon. Okay. Toilet and bathroom. Yan. Pwede po kayong maglagay ng heater. Meron ng saksakan doon. And then ito, konting repair lang yan. Diba? Lagyan nyo lang uli ng kisame yan. Alright? Walang issue sa mga tiles. Ano? Talagang intact. Maganda. Alright. Yan. So, ito yung common bathroom sa taas. Toilet and bathroom. And then, from here, sa family room, first room, ito pa yung kwarto ng pinsang kong babae. Yan. Okay? Alright. May sarili po itong toilet and bathroom as well. Yun. So, walk-in closet. No? Malalaki din ng salamin. Very neat, no? Yan. Maganda ang toilet and bathroom. There you go. Malaki ang bintana, no? Yan. Ang ganda mga pintuan, mga boss. Alright. Again, may iwan na po yung mga gamit dyan. Most of the furnitures and fixtures ay may iwan na appliances, no? TV. Yan. Maganda ang layout ng bahay, mga boss. Madaling kumilos, madaling umikot. Alright. By the way, merong Juliet balcony doon na yung packet nga ng rooftop. And here, pagkakatyo ng hagdan,
may isang room dito. Yung sinabi ko nga may adjacent room din. May room inside the room. Yun. Okay yan. Air conditioned. May mga built-in cabinets na, shelves. Alright. Toilet and bathroom. So meron na tayong nakitang 4 na toilet and bathroom, ano? Included na yung mga nasa loob ng kwarto. Yan. Alright. Iba din ang tiles dito. Okay. And then, dito, adjacent room, mga boss. Yan. So, yan. Kung merong bisita yung anak ninyo, o kung sino man yung tutulog dito, pwede magamit itong kwarto na to. May access going to the balcony. Air condition din po siya. Window type. Dito, ano ba tawag dito? Ano nga ba tawag dyan? Nalimutan ko na. Vegan. Alright. Corner, glass window. So you have like 180 degrees visual dito sa labas. Ang taba talaga ng lupa. Very fertile talaga ang lupa sa Palawan. Ang gaganda ng mga halaman, no? Gaganda ng mga kalabasa. Alright, dire-diretso po itong balcony, no? And yan. Trellis. From here, you can see your garden, no? Tsaka yung papasok. As I have said, wala akong nakikitang major issue, cracks sa wall, whatever. Wala. Tip-top shape ang bahay. Sabi ko nga, talagang well-built, sinupervise ng gusto ng may-ari ito. Knowing yung mga relatives ko talagang very meticulous yung mga yan. Gusto talaga nila flawless. Alright. Now, glass door, no? Swing out. I think pwede rin din ito papasok sa loob. Yan. Hindi. Yan lang siya. Alright? And now, dito may isa pang room. Yun. Yun. Diba may cove light? May kwarto dito. Ito maliit lang to mga boss, Yan. Pero air conditioned po yan. So, si bunso nyo pwede dito. But then again, itong kwarto na to, may malaking bintana. Ayan, diba? Patay ang ilaw pero maliwanag. Right? Buksan natin. Nandito na sa tabi ng pintuan. Yun. Diba? Lahat ng lighting gumagana. Air condition siya. Window type. Ito na nga sabi ko. Corner glass window. Awning. Alright. Oo. Hindi siya masyadong maliit, Enoughing space niya para sa isang occupant. Kahit dalawa. Maglagay lang ng double decker. Okay. Kasama na po yung internet connection, Moving in na talaga kayo dito, mga boss. Yan. Kasi ayaw na ng tita ko na may mga dadaling pa siya mga gamit. Now, this is a modern lock. Hindi na po natin masisilip yan kasi nandito si bunso niya. Yan. Meron po yung may pin, or tama. Yan. But yung size po ng room is mula dito hanggang dyan sa poste na yan. Okay, so there you go mga boss, mga ma'am, mga sir. So alright mga boss, mga ma'am, mga sir. Medyo ginabi na tong outro natin kasi ngayon ko lang nakita ulit yung tita ko. Actually, second degree cousin niya ng mami ko or ng mother ko sa side ng Castro. Dito sa Puerto Princesa, Palawan. But anyway, outro na po tayo. Ang property is, yung bahay po may 219 floor area. 219 square meters po ang kanyang floor area. Nakita nyo kanina, meron siyang 6 bedrooms. Magandang design ng bahay, matibay ang structure. Solid po yan. Naka-embed yan talaga sa buhay na bato, sabi sa akin. Designed na mag-hold until 4th floor ang bahay. And ang total po ng lot area, malinis po ang titulo nito, is 319 square meters po ang total lot area. At maganda ang location niya mga boss, mga ma'am, mga sir.
Prime location, prime residential area, tahimik, very countryside vibe ano po. At very near sa mga essentials ano. So going to Puerto Princesa town proper Central Business District will take you around say 10 to 15 minutes. Sa Hospital Adventist nearest hospital dito about 10 minutes. Robinson about 5 minutes ano. And then marami ng restaurant diyan. And you know, Puerto Princesa is a very progressive city po. At maganda dito sa Puerto Princesa mga boss, mga sir. Yung mga naghahanap po diyan ng kanilang place dito, maganda tong property na to. Hindi nyo na kailangan bumili ng mga gamit. Moving in na lang po kayo. Ang tatanggalin lang po dyan yung mga personal belongings ng mga may-ari. Okay? So, ang selling price po natin is 18 million. Reasonable price po yan. You know, magpapagawa ka ng ganitong bahay these days. Baka hindi lang 18 million abutin. Alright? So, mga boss, mga sir, yung mga interesado po dyan na makita itong property, bilhin itong property, nandyan po ang aking contact details. Ano po? Nasa description din ng video na to, mga boss, mga sir. And for other disclosures as well, tawagan nyo lang po ako. Pag wala na ako dito sa Puerto, meron pong aalalay sa tripping ninyo, mga boss, mga sir. Clean title po yan. Buhay yung mag-asawa, okay? Napipirma sa transfer of title. Alright, so maraming salamat po sa inyo, mga boss, mga sir. Till the next video. Ciao!